Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan matapos ni Lin Yuan ibato ang puno sa Wolverine ay agad niya itong pinasundan ng isa pang atake, at ang atakeng ito ay ang kanyang pinakamalakas na teknik na kung tawagin ay radioactive rays, at nang tumama na nga ang atake ni Lin Yuan sa nilalang, makikitang hindi man lang ito nagtamo ng kahit katiting na pinsala dahil tumagos lang sa katawan ng Wolverine ang atake ni Lin Yuan, at nagawa pa nitong bumartikal palayo sa ating bida upang gumawa ng distansya sa kanilang pagitan. Matapos ang Wolverine mabuhay sa atake ng ating bida ay labis si Lin Yuan ditong nadismaya, sa kadahilan ng paanong ang kanyang furry breath technique ay walang magawa sa nilalang, subalit kahit ganun pa man ay tinanggap na lang ni Lin Yuan ang katotohanan, sa kadahilan ng inaasahan na rin niya ang mangyayari na ang mga leader ay immune sa kanyang atake. Dagdag pa dyan ay nadismaya din si Lin Yuan dahil hindi man lang nawala ang pagkakahawak ng lobo sa sandata nito, at ang higit sa lahat ay sa isip-isip ni Lin Yuan na malakas lang ang nilalang na ito sa kadahilanang mayroon itong sandata, samantala namang ang mga kuko nito ay wala namang kwenta kaya naman ay kailangan niyang makagawa ng paraan upang maalis ang sandata mula sa Wolverine, nang sa gayon ay magawa nila itong matalo. Mabilis si Lin Yuan tumakbo patungo sa Wolverine sabay sinabihan niya ang lobo na tikman nito ang kanyang atake, buong tiwala ang ating bida sa kanyang atake na pagkatapos nitong matamaan ang Wolverine ay nakakatiyak siyang hindi na ng lobo makakaya pang panatiliin hawakan ang katana. Subalit habang papasugod na ang ating bida ay bigla na lang itong kinagat ng Spiny Jackal Leader, dahilan upang hindi ng ating bida maituloy pa ang kanyang binabalak na puwersahang pag-alis ng sandata sa Wolverine. Matapos ng ating bida mapagtanto ang ginawa ng Spiny Jackal Leader ay ito'y labis ditong nagalit, subalit sa di kalayuan naman ay makikitang muli nang sinimulan umatake ng Wolverine kaya naman agad si Lin Yuan dito nabaling ang atensyon, matapos maramdaman ni Lin Yuan ang Wolverine na aatake ay mabilis itong umiwas. Pagkatapos ng ating bida masaksihan ang ginawang pagtutulungan ng dalawang nilalang ay napatanong na lang ito sa kanyang sarili, kung papaanong naging matatalino ang mga ito, dahil maalam ang mga nilalang na ito magtulungan. Dagdag pa ni Lin Yuan ay ang liksi pa lang ng Wolverine ay sapat na upang siya ay kaharipan, subalit may dumagdag pang isang nilalang, kaya naman ay mas lalo nang ang sitwasyon ng ating bida humirap. At sa pagtutulungan ng dalawa ay mas lalo nang bumigat ang sitwasyon ng ating bida, bukod sa kailangan pa niyang pagtuunan ng pansin ang lobong may dalang katana ay kakailanganin pa niyang pigilan ang isa pa, napasabi na lang si Lin Yuan sa mga lobo na hindi ito makatarungan, at habang silang tatlo ay patuloy na naglalaban, bigla na lang may sumulpat na bagong nilalang sa eksena. At ang nilalang na dumating ay walang iba kundi ang Boombird, kung saan tila ito'y mayroong ibang pakay, at ito pala ang babae na nasa puno na tahimik na nagpapahinga, at nang makita na ng ibon ang babae ay labis itong nakaramdam. Labis na saya, sa dahil natagpuan na rin niya ang matagal na niyang nilalang na hinahanap. At dahil nasa harapan na ng ibon ang kanyang hinahanap ay agad itong sumugod patungo sa babae, at nang mapansin ng babae ang ibon na paparating ay mabilis itong lumundag pababa ng puno, kaya naman ay sumalpok ang ibon sa puno, at sa kabilang banda naman, habang nakikipaglaban pa ang ating bida sa mga lobo ay napansin nito ang naganap na ingay sa di kalayuan, at dahil doon ay napagtanto ng ating bida na nasa panganib ang babae kaya naman ay labis itong nangamba. Bumalik ang eksena kung nasaan ang Boombird, at sa kasalukuyan ng makatakas ang babae sa ibon ay agad itong nagtago sa ilalim ng damuhan na labis-labis ang takot nitong nararamdaman, at habang sa kabilang banda naman habang nakikipaglaban si Lin Yuan at nang makita nito na natagpuan na ng ibon ang babae ay labis-labis itong nag-alala kaya naman ay nalimutan nito ang kanyang mga kalaban, dahilan upang ang ating bida ay masugatan ng Wolverine. Ngunit kahit na nagtamo ng pinsala ang ating bida ay hindi naman ito naging dahilan upang ang ating bida ay kanilang mapabagsak, kaya muli na naman ang mga itong naghanda sa pag-atake sa ating bida, at kahit na ang buhay ni Lin Yuan ay nalalagay na sa matinding panganib, mas nag-alala pa si Lin Yuan sa kapakanan ng babae at sa isip-isip niya ay hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan sa nakaraan niyang buhay, bukod sa walang nilalang na dumating upang siya ay iligtas. Ngayon ay buong-buo na ang desisyon ng ating bida na iligtas ang babae anumang mangyari. Mabilis itong tumakbo patungo sa babae at hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin ang mga lobo.
dahil sa mga oras na ito ay ang kapakanan ng babae ang kanyang nais unahin, sa kadahilanang may pangako siya dito, kaya naman ay nais ito ng ating bida tulungan na maintindihan ang hinahangad nitong panaginip. Subalit habang tumatakbo ang ating bida ay makikitang may maitim na nilalang ditong nakasunod, at ito pala ay ang Wolverine na mabilis na kahabol at agad nitong itinutok ang kanyang blade kay Lin Yuan. At dahil ang nasa isip lang ng ating bida ay mailigtas ang Savage Ape, hindi na nito namalayan pa ang lobo kaya naman hindi na nito nagawa pang iwasan ang sandata ng Wolverine at tuluyan na nga itong nasaksak hanggang sa lumabas ang kabilang dulo ng sandata sa dibdib ni Lin Yuan. At pati hindi rin nagpahuli ang Spiny Jackal at agad rin itong kinagat ang ating bida, bagamat labi si Lin Yuan nagtamo ng pinsala, sa una ay hindi pa si Lin Yuan nakakibo ng ilang oras, ngunit maya-maya lang ay mabilis nitong isinagawa ang kanyang Thorn Armor kaya labis nag-alala ang Wolverine sa kanyang sarili. Sa una ay sinubukan pa sana ng lobo hugutin ang kanyang sandata mula sa likudan ng ating bida, subalit ito pala ang inaasahan ni Lin Yuan na magandang pagkakataon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at agad nitong ginamit ang kanyang Thorn Armor sa Wolverine, kaya naman wala nang nagawa pa ang lobo kundi tanggapin ang surprise attack ni Lin Yuan. Mukhang planado na pala ito ng ating bida na magpatama sa Wolverine upang hindi na nito magamit ang katana, at kung ang puso naman niya ang pag-uusapan ay agad niya itong pinutektahan, kaya naman ay ang pinsala na ginawa ng lobo kay Lin Yuan ay walang kwenta, sa kadahilanang sanay na ito magkaroon ng sugat at pinsala. Pagkatapos ng lobo makatanggap ng matinding pinsala sa Thorn Armor ng ating bida ay napatilapon ito sa di kalayuan, dahil sa lakas ng kuryente na pinakawalan ng ating bida. Matapos ng ating bida asikasuhin ang Wolverine ay agad naman itong pinagtuunan ng pansin ang isa pang hangal na Spiny Jackal na hanggang ngayon ay hindi pa rin bumibitaw sa pagkagat kay Lin Yuan, kaya naman ang nilalang na ito ay labis na nakaramdam ng takot nang mapansin nito na may balak ang ating bida ditong gawin. Hindi na ng ating bida binigyan pa ng pagkakataon ng lobo makatakas, at agad niya itong ipinadala sa kabilang buhay sa pamamagitan ng direktang pagkain sa ulo ng nilalang na ito. At sa pagkain ng ating bida sa lobo ay agad itong inabisuhan ng sistema, sa una ay nakatanggap ang ating bida ng 600 evolution points dahil sa kinain nito ang Spiny Jackal Leader, at sa pangalawa namang pagkakataon ay nakatanggap ang ating bida ng 470 evolution points at dahil ito sa muling pagkain ni Lin Yuan ng Jackal Leader. Matapos ang ating bida makatanggap ng sapat na evolution points ay nabayaran na niya ang sistema kaya naman ay agad itong bumilis, sa una ay umabot ng 67% ang progreso, at maya-maya lang ay agad itong umabot ng 87% kaya naman ay hindi rin magtatagal ay malapit na rin itong matapos. Sa kabilang banda habang patuloy ng ating bida kinakain ang Spiny Jackal Leader ay makikitang ang Wolverine ay labis na karamdam ng takot kaya mas minabuti na muna nitong hayaan si Lin Yuan kainin ang kanyang kasamahan. Matapos ang sistema masuri ang prutas ay natapos na rin ito sa proseso kaya naman tinanong nito ang ating bida kung gusto na ba nito ang prutas ngayon gamitin, kung saan ay dalawa lang ang pamimilian ng ating bida kundi ang oo at hindi lang. Bagamat pabahagyang nagulat si Lin Yuan ay hindi na ito nagdalawang isip pa at mabilis nitong sinagot ang tanong ng sistema kung saan ay ang kanyang naging sagot ay walang iba kundi ang pagsang-ayon na gamitin ngayon ang prutas. Maya-maya lang ay sumulpot sa mga kamay ni Lin Yuan ang prutas, kaya't hindi na siyang nag-atubiling ibato ito sa babae, sabay sinabihan niya rin ang babae na ito'y kanyang kainin. Matapos maibato ng ating bida ang prutas ay bumagsak ito sa harapan ng babae. At nang malaman ng babae ang sinabi ni Lin Yuan ay pilit nitong kinuha ang prutas, samantala namang ang Boombird na walang kaalam-alam ay natatawa pa nitong pinagmamasdan lang ang tao sa kanyang harapan dagdag pa dyan ay labis-labis itong nagningning ang mga mata dahil sa muli na naman niyang natagpuan ang taong labis niyang inaasam. Hindi rin naglaon ay nakuha na rin ng babae ang prutas na ibinato ng ating bida kaya naman ay agad niya itong sinimulan kainin, at habang patuloy lang kinakain ng babae ang prutas ay hindi na nagdalawang isip pa ang ibon na kainin ang babae, at nang makita ni Lin Yuan ang panganib ay sinigawan ni Lin Yuan ang babae na ito'y magmadaling magbago sa pamamagitan ng kanyang itinuro ditong pamamaraan. At ilang sandali lang pagkatapos ng babae kainin ang prutas ay nakaramdam na ito ng kakaibang pagbabago, kaya naman ay pabahagyan niyang itinaas ang kamay upang abutin ang ibon. Sa una ay minaliit pa ito ng Boombird, subalit hindi rin nagtagal ay bigla na lang lumaki ang kamay ng Savage Ape, kung kaya ay nakatanggap ang ibon mula sa babae ng isang matinding sampal,
dahilan upang ikagulat ng ibon ang nangyari, samantalang sa kabilang banda naman ay makikita ang ibon na biglang tumilapon sa di kalayuan dahil sa kahibangan nito. Mula sa usok ay lumabas dito ang tunay na anyo ng Savage Ape, at sa muli niyang pagbabalik ay hindi nito mapigilan ang sariling muling ipakita ang kanyang tunay na ugali. Matapos masampal ng unggoy ng isa ang ibon ay labis ang ibon lumipad sa malayo. Sa una ay medyo nagtataka pa ang unggoy sa kung siya ay nakabalik na sa dating niyang anyo. Sa huli ay tuluyan na nga niyang napagtanto na nakabalik na siya, kaya naman ay labis-labis itong nagsaya sa muling niyang pagbabalik. Subalit maya-maya lang ay ang pagkamasiyahin nito ay bigla na lang nawala sabay na palitan ng pagsiseryoso. Sa kadahilanang naalala nito ang sinabi sa kanya ng ating bida na ang kalaban ng kanilang kaaway ay pwedeng maging kaibigan. Sabay na patanong pa si Lin Yuan kung kailangan na ba niyang itong kausapin, at dahil naalala ni Miss Ape ang mga binitawang salita ng ating bida, ay mismong ito na ang personal na nagtungo sa ibon upang ito ay kumprontahin na ito'y kanilang maging kaanib, kung saan tumalon ito ng mataas patungo sa ibon sabay sinabihan ni Miss Ape ang ating bida na tutulungan niya itong makipag-usap ng mahinahon sa ibon, at ang unang hakbang na ginawa ng Savage Ape ay nilundagan nito ang likudan ng nilalang kaya naman ay labis na nakaramdam ang ibon na sobrang sakit dahilan upang ito'y halos hindi na maipinta ang muka. Bukod sa ginawa ng unggoy sa ibon ay hindi pa ito natatapos makipag-usap, kaya naman ay dinagdagan pa nito ang kanyang ginawa, kung saan ay pinagbabayo niya ang likod ng Boombird, sa kadahilan ng ganitong paraan ito makipagkaibigan, at tinatawag itong isang mahabang puso sa puso na pag-uusap. Sa pilitang pinagsalita ni Miss Ape ang ibon patungkol sa kung gusto ba nitong sila maging kaibigan, at binigyan ni Miss Ape ang ibon ng dalawang pagpipilian at ito ay maging silang magkaibigan at hindi. Dagdag pa ni Miss Ape ay kung hindi sasagot ang ibon, hindi niya ito hihiwatang saktan. Subalit para naman sa ibon ay sa isip-isip nito sa Savage Ape na ito'y masyadong kakaiba ang paraan makipagkaibigan, kaya naman ay halos hindi na nito mapigilan pa ang kanyang sarili sa labis na panggagalaiti sa unggoy. Sa huli ay tuluyan na nga ang ibon na galit kay Miss Ape, kaya mabilis itong tumakas at mabilis itong lumipad palayo ng eksena, kaya naman ay nanlumo si Miss Ape dahil hindi niya naging kaibigan ang ibon, umungol ang Savage Ape ng malakas dahil sa paglipad ng kanyang gagawing kaibigan. Subalit ganun pa man, bigla na lang napalingon si Miss Ape sa mga kahoy na tila ay mayroon pumasok sa isip niyang paraan kung papaano mahuhuli muli ang ibon. Matapos makita ni Miss Ape ang kahoy ay agad niya itong kinuha upang padalahan ng regalo ang magiging bago nilang kaibigan, itinutok niya ang kahoy, layuning bigyan ng mainit na pagbati ang bago niyang kaibigan. Hindi rin nagtagal ang paghahanda ng Savage Ape at malakas niya itong ibinato patungo sa ibon. Samantala namang habang lumilipad ang ibon ay napukaw ang atensyon nito sa mabilis na paglipad ng kahoy patungo sa kanyang direksyon, at dahil batid ng Boombird na kung sakaling abutan siya ng kahoy ay nakakatiyak siyang hindi siya bubuhayin ng atakeng, kaya naman ay mabilis niya itong iniwasan at habang ang ibon ay umiiwas ay napamura na lang ito, sa kadahilan ng anong klaseng pakikipagkaibigan ang ginagawa ng Savage Ape sa kanya kaya ay tinawag niya si Miss Ape na hangal. Sa kabilang banda naman ang bida nating nahihirapan na makipaglaban ay narinig nito ang binigkas ng ibon, kaya ay ito'y napatanong kung tama ba ang kanyang pagkakarinig na sinabi ng ibon kay Miss Ape na ito'y isang hangal. Bagamat hindi ito kapini paniwala ay mas pinili na lang ni Lin Yuan na ito'y paniwalaan, sa kadahilanang ang kinakalaban niya ngayong lobo ay marunong kung papaano gumamit ng isang patalim, bukod pa dyan ay may gorilla na alam kung paano itapon ang puno. Kung kaya naman ay hindi na ni Lin Yuan ito ikinagugulat na may nagsasalitang isang ibon, subalit higit sa lahat ay ang ikinapagtataka ng ating bida ay kung anong klaseng kakaibang mundo ang kanyang kinaroroonan. Subalit kahit na maraming katanungan ang nasa isipan ni Lin Yuan ay isinantabi niya muna ito at ipinaubaya niya muna ang ibon sa pangangalaga ng Savage Ape, sa kadahilan ng kailangan niya munang pagpukusan ang kanyang kalaban. Matapos ng ating bida pagtuunan ng pansin ng Wolverine ay nagtataka itong napatanong sa kanyang sarili kung bakit biglang huminto sa pag-atake ang lobo, at sa hinalang ni Lin Yuan ay kung ito ba ay nabigla sa pangyayari na ang isang maliit na babae ay nagbago sa pagiging isang giant gorilla. Napatawa si Lin Yuan sa Wolverine sabay sinabihan ng ating bida ang Wolverine na mayroon na siyang makakatulong, at bukod sa lahat ay ang blade nito'y wala na kaya naman ay hinikayat ni Lin Yuan ang Ancient Wolverine na ito'y sumuko na sa pakikipaglaban kung mayroon itong talino.
Kinuha ni Lin Yuan ang atensyon ng nilalang sa pamamagitan ng pagkaway sabay tinanong ni Lin Yuan ang Wolverine kung gusto pa ba nitong makipaglaban sa kanya, ngunit kahit inalok na ni Lin Yuan ang Ancient Wolverine na sumuko ay umungol lang ng malakas ang lobo, senyales na tumatanggi ito sa alok ng ating bida. Walang pagdadalawang isip na muling umatake ang lobo kung saan ay tumalon ito ng malakas patungo sa ating bida. Samantala namang si Lin Yuan na hindi alam kung bakit masyadong agresibo ang nilalang ay takang-taka kung bakit bigla na lang ang Wolverine naging mabangis. Maya-maya lang ay tuluyan nang ang tinamaan si Lin Yuan ng atake ng lobo kung kaya ay pabahagya ang ating bida ditong nagtaka, dahil naramdaman niya na lumakas ang atake ng Wolverine kesa kaninang sila ay naglalaban. Matapos ng lobo sugatan si Lin Yuan ay agad itong pamwesto sa likudan ng ating bida. At sa ginawa ng Wolverine ay napagtanto ni Lin Yuan na balak kuhanin ng Wolverine ang blade sa kanyang likudan, at dahil sa buwis buhay niya ang blade inagaw sa Wolverine, kaya naman ay walang balak ang ating bida ibalik ang sandata ng Wolverine. Walang pagdadalawang isip hinampas ng ating bida ang lobo gamit ang kanyang buntot, at habang inaatake ng ating bida ang Wolverine, napaisip si Lin Yuan sa kadahilanang na nararamdaman na niya ang paghina ng kanyang katawan. Kasabay pa ang puso ng ating bida ay nanginginig. Bukod pa dyan ay nararamdaman na rin ng ating bida ang mabilis nitong paghinga. At bukod sa lahat ay paunti-unti na rin ang dugo ng ating bida na uubos. Kaya naman ay napatanong na lang si Lin Yuan sa kanyang sarili na kung bakit ang malaki niyang katawan ay naglalaman lang ng kakaunting dugo. Pagkatapos ni Lin Yuan hampasin ng buntot ang Wolverine ay napatalsik ito sa di kalayuan, at dahil sa lakas ng pagbagsak ng lobo, pabahagya ang Savage Ape ditong napalingon. Subalit sa ginawa ni Miss Ape na pagbaling ng atensyon sa kalaban ng ating bida, nakita ito ng ibon bilang magandang pagkakataon upang sumugod habang nagniningning ang mata. Bagamat hindi nakapokus ang gorilla sa kanyang kinakalaban na ibon, hindi naman ito nagpabaya kaya muli itong naghanda sa pakikipaglaban, at nang papalapit na ang Boombird sa direksyon ni Miss Ape ay agad nitong pinaulanan ang ibon ng sunod-sunod na mabibilis na suntok. Ngunit ang pagsuntok pala ni Miss Ape ay hindi tumatama sa ibon dahil sa hindi nito maabot ang pasaway na ibon, kaya naman ay pinagsabihan ni Lin Yuan ang unggoy na wag siya nitong intindihin at dapat itong magpuko sa ibon nitong kalaban. Naisip ng ating bida na tuso itong ibon, at sa pamamagitan ng paglipad ng ibon ay magkakaroon ito ng malaking kalamangan sa pakikipaglaban, samantala namang ang kanyang kasamahan na si Miss Ape na walang kakayahan makipagsabayan sa lumilipad na nilalang kaya nakakatiyak ang ating bida na matatalo si Miss Ape sa ibon, dahil masyado itong madaya makipaglaban. At habang abala ang ating bida sa pag-iisip patungkol sa sandatang nakapasak sa kanyang dibdib, hindi na niya namalayang pang umatake na pala ang Wolverine kaya naman ay nagulat si Lin Yuan sa katusohan ng nilalang. Pagkatapos ang lobo makapunta sa likod ng ating bida ay walang pagdadalawang isip nitong tinangkang bawiin ang sandata sa pamamagitan ng pagbunot nito sa katawan ng ating bida. Sa kabilang banda naman habang patuloy si Miss Ape sa pakikipaglaban sa Boombird, bigla itong napalangon sa lokasyon ni Lin Yuan at dahil sa ginagawa ng lobong puwersahang pagbunot ng sandata sa ating bida ay labis itong nag-alala, kung saan ay tinawag niya si Lin Yuan bilang Mr. Dragon. At sa huli ay hindi na napigilan pa ni Miss Ape ang kanyang sarili na tulungan ang ating bida kung kaya ay pinabayaan na niya ang ibon sabay nagmamadali itong tumakbo patungo sa ating bida, at dahil sa ginawa ng gorilla na pagtalikod sa kanyang kalaban ay naging daan ito sa ibon upang ito'y walang pagdadalawang isip ng ibon atakihin. Hanggang sa tuluyan na nga si Miss Ape na sugatan ng malala dahilan upang ito ay mapadapa sa lupa. Matapos ni Lin Yuan makita ang nangyari sa Savage Ape ay seriusong nitong tinanong ang Wolverine na may halong pagbabanta na anong karapatan nito dumikit sa kanyang likod. Dagdag pang tanong ni Lin Yuan sa lobo na kung nalimutan na ba nito ang kanyang leksyon na itinuro. Pagkatapos ng ating bida magbitaw ng ilang salita, mabilis nitong inactivate ang kanyang Thorn Armor upang muling puwersahang paalisan ang Wolverine mula sa kanyang likod. Samantala namang ang Wolverine nang makita ang muli na naman kaparihong teknik na nangyari sa kanya matapos nitong maisaksak ang kanyang sandata sa ating bida, sa takot na baka muli na naman itong makaranas, agad itong tumiwalag sa pagkakakapit kay Lin Yuan. Mas minabuti nitong lumayo upang hindi masaktan, mabilis kumaripas ang takot na Wolverine palayo sa ating bida, lingid sa kaalaman ng lobo na inisahan lang pala ito ni Lin Yuan, upang may sigawan niya ang kanyang atake na Furry Breath. At ang punterya ng ating bida ay walang iba kundi ang Boombird.
Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at walang pagdadalawang isip niyang pinakawalan ang furry breath patungo sa ibon. At nang abutan na nga ang ibon, naiiyak nitong sinabi na kung bakit ba siya laging minamalas. Matapos ang ating bida magbitaw ng huling atake, bakas sa mga mukha nito ang labis-labis nitong panghihina. At dahil sa pangyayari ay hindi lubos akalain ni Lin Yuan na ang gaya niyang mahina na laging pinag-iinitan, ngayon ay kinuha niya ang dalang panganib ng iba upang iligtas ang kanyang kaibigan, sabay napaluhod si Lin Yuan sa lupa sa labis na panghihina. At bago ito tuluyang manghina ay sinabihan ng ating bida muna si Miss Ape na ito naman ang magligtas sa kanya, at habang pabagsak si Lin Yuan ay mabilis ang Wolverine sumunod patungo sa ating bida na wala nang natitirang lakas upang makipaglaban. At nang babalaki na sanang paslangin ng lobo ang ating bida, mabilis si Miss Ape ditong lumisbak kung kaya ay nabigla ang Wolverine sa pangyayari, subalit huli na ang lahat upang maiwasan ng lobo ang atake ng Savage Ape, kaya naman ay buong lakas nitong tinanggap ang pamatay atake ni Miss Ape. Abangan sa susunod nating kwento, kung saan ay hindi pa tuluyang mapapaslang ang Ancient Wolverine, kaya naman ay haharapin ito ng Ancient Savage Ape, kung saan ay magtatagisan sila ng kani-kanilang galing, kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na ring kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.